Magandang araw Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua at nakita ulit tayo at nagbabalik ka agad sa ating latest update. At ngayon po ay bibigyan natin ang pinakaunang update sa bagyong si Krising, yung aktibong low pressure area kagabi na sabi ko baka mag-intensify base po sa nakikita natin ay natuluyan na pong naging bagyo since early morning kanina. Naging isa po siyang tropical depression at ngayon sa mga oras na ito, isa na po siyang tropical storm habang ito po ay lumalapit po sa areas po ng Davao Region. So ito po ay para sa ngayong araw ng Huwebes, Mayo 13, 2021 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest satellite animation. Ito yung zoom out at fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Ayan po, kinakita po natin napakaliit na bagyo papalapit po sa eastern sections of Mindanao. Kapag i-zoom natin gamit ang windy.com satellite animation, so ayan po, kitang-kita po natin ang paglapit nitong bagyong ito. Although medyo slightly disorganized siya, but still trying to organize. So, lalo pa siyang lumalakas habang lumalapit po dito sa may eastern sections of Davao Oriental. Sa mga oras na ito, may mga thunderstorms na po dulot ng trough niya dito sa may areas po ng Caraga at Davao Region. So, ito lang pong area ng Mindanao at southern portions ng Visayas at Sulu Archipelago ang posibleng maapektuhan itong system na ito at kapag umabot po dito, na bilang bagyo, maapektuhan rin po ang area po ng Palawan. Ang buong bahagi po ng ating bansa ay maging tuyo, mainit, at may mga isolated thunderstorms pa rin pwedeng maganap, lalo na sa bulubundukin po ng Luzon. At kung tinignan natin na yun, ang latest track, ito po yung track natin, kaninang alas 8 ng umaga, ito po yung track number 1 na pag-i-issue natin. So yan po ang kanyang tracking, tatawid po siya ng Mindanao at lalabas po sa Sulu Sea. At posibleng tatawid pa rin siya ng Palawan, but likely magiging low pressure na lamang po siya dahil po medyo unfavorable po ang atmospheric conditions po dito sa may area po ng Sulu Archipelago. Ito po yung zoom in track natin. So ito po ay inasahan pong tataas pa po ng kanyang hangin pero umabot po ng 75 kph bago po maglandfall po ito sa may malapit po sa Katiil, Davao Oriental, at tatawid po ng Davao de Oro at Davao del Norte. At bukas po ng early morning, ito po ay possible maglandfall po dito sa may Davao Oriental. At bukas ng alas 8 ng umaga, ito po ay nasa bisidad po ng Davao de Oro at Davao del Norte. So, posibleng pong humina na po itong bagya. Pwede na lamang po siya bilang isang tropical depression at ito po ay dadaan po malapit sa Valencia, Bukidnon at lalabas po dito sa may Iligan City. Okay? At dadaan rin po dito sa may area po ng Iligan City mga bandang hapon po bukas, Biyernes at pagdating ng gabi ng Biyernes bukas dadaan rin po ito sa may malapit po sa Dabitan at Dipolog City sa may Zamboanga del Norte. Pagdating po ng Sabado ng umaga, ito po ay nasa Sulu Sea na po. Dadaan po malapit sa Cagayan Silio Island. So, hihina po ito dahil sa paggaliit niya at medyo malaki ang Mindanao, mountainous area. So ang kanyang sirkulasyon ay madidisrupt po dahil po sa landmass nitong Mindanao. At pagdating dito sa may Sulu Sea, ay posibleng humina po siya dahil po medyo mataas po dyan ang wind shear at yung oceanic heat content, yung nag-energize po sa paglakas ng bagyo ay hindi na masyadong kainitan dito sa may Sulu Archipelago. So ito po yung multimodal diagnostic comparison. Pinapakita dito ang possible wind forecast for the next 24 hours. So simula na yung oras na ito, hapon, so nandito siya na yun. So, pinapakita dito yung hangin, nasa 65. Posibleng umabot po siya ng 75 o 85 kph. Yung pinakamataas dito sa model ay umabot po ng 95. Pinakamababa bilang isang tropical depression pa rin siya. So, dahil po mainit po ang karagatan sa east of Mindanao at yung oceanic heat content ay medyo mataas pa rin po, posibleng lumakas pa rin po siya before making landfall. Okay? And ito, after landfall, tuluyan ang hihina po siya. At ito po yung
wind shear forecast for the next 24 hours at medyo lalakas po yung upper level winds o yung wind shear sa may area po ng bagyo. So, may possibility na malulusaw po ito pagdating sa pagkalampas ng Mindanao. Pag landfall pa lang, hihina na yan rapidly dahil po sa medyo maliit po itong weather system. Dito po yung ating oceanic heat content. Ito po yung energy na kung saan nakakatulong po sa paglakas ng bagyo. So, for the next 24 hours, dumadaan pa rin po siya sa medyo mainit na area po ng karagatan ng Pilipinas. At pag landfall niya po sa Mindanao, tuluyan po itong hihina. At pagdating dito sa may Sulu Archipelago ay napakababa na po ang oceanic heat content. So, most likely, baka maging isa na lang po siyang tropical depression or worst, maging low pressure area. So, magbibigay po rin itong mga ulan sa Sulu at Palawan na yung darating na weekend. Okay, and continuing natin yung wind shear. So, sa ngayon, nasa moderate shear po siya. Nasa 35 to 45 kph yung hangin. Nandito siya. But, lumalaban po siya. Nakaka-offset kasi yung init po ng dagat. Umabot pa ng 29 to 30 degrees yung init. At yung oceanic heat content na tumutulong sa paglakas niya. Kaya, lumalaban din po itong bagyong ito. Pero for the next 24 hours, medyo tumataas po ng 10 knots or 20 kph yung upper level winds. Lalo na pagdaan niya dito sa Mindanao at sa Sulu Archipelago. So, tuluyang itong hihina. Kaya yung mga ibang computer models, walang pinapakitang continuation pag dating po sa Mindanao. Ang naiiwan lang yung European model, baka bilang isang LPA or Tropical Depression. But the rest, particularly yung American model, hanggang dito lamang po siya sa may Mindanao. Pagdating dito sa may Sulu Archipelago, halos ulap na lang po ito. Okay? Ito po yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang sa araw po na Sabado. So, ito po yung inaasahan po na tatakbuhin na ulan na dala ng bagyo. So, kitang-kita po dito yung violet to red rainfall for the next 3 days. So, yan po yung mga ulan na dala ng bagyo. So, mga kababayan natin sa Mindanao, mag-ingat po sa mga possible malalakas na ulan na pwedeng mag-produce ng mga flash floods at landslides. Lalo na po sa may Davao Region, Bukidnon, Misamis Occidental, sa may Zamboanga Peninsula. Hindi rin maaalis ang possibility na may mga malalakas na thunderstorm sa Caraga at Soxagen area pagdaan itong tropical storm na si Krising. So, ito po yung pangatlong bagyo na yung taon. So, sa buwan ng Mayo, nagsisimula na po yan, mga isa, dalawa, o sometimes tatlo. But so far, after nitong bagyong ito, wala pa po tayong nakitang kasunod. But most likely, lalo na pagpasok natin sa buwan ng tag-ulan, yung buwan ng Hunyo, ay nandiyan na po ang mga tropical cyclones. Mga 3 o 4 na nag-form na po yan. Pinaka-maximum yan. Minsan, umabot ng 7 sa buwan ng Agosto o Hulyo. Okay, so mag-ingat po tayo, mga kababayan natin sa Mindanao. Again, mag-ingat po sa mga malalakas na ulan na posibleng magkaroon ng flash floods at landslides. At bukas, babalik ulit tayo para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa bagyong si Krising. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.